Ako si Amara, isang simpleng empleyado at sekretarya. Hindi ko alam na sa isang gabi ay magbabago ang aking buhay. Ito ay noong sinagip ako ng isang gwapong estranghero sa isang manyak at nalaman ko na lang kinabukasan ang gwapong lalaki ay magiging amo ko pala. Nabuo ang di inaasahang pag-iibigan ngunit katulad ng maraming istorya ay hindi mapipigilan ang mga problema. Tumakbo si Amara ng mabilis. Pumapatak na ang pawis ng kanyang noo. Kanina pa siyang sinusundan ng matandang lalaki sa kanyang likod. Sigurado siyang masama ang balak nito. Ako naman, birhin pa po ako. Huwag mo naman na sa matanda ibigay itong perlas ko. Natalisod si Amara sa pagtakbo. Madalim na parte na ito ng kanilang lugar. Dumating na ang mamang lalaki at ngumisi sa kanya. Hi, sexy. Ang tagal kitang hinintay. Sa wakas naman ay matitikmo kita. Ngisi ang mukha nito at namumula ang mata. Lumayo ka! Ipapapulis kita! Sigaw ni Amara at gustong mapamura dahil namumulikat pa ang kanyang paa. Dumila ng lalaki ang matandang lalaki at tiningnan ng legs ni Amara. Hinimas niya na ito. Hindi na napigilan ni Amara na sumigaw kahit na alam niyang walang makakarinig sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Sigaw niya ng malakas at pinilit makalayo. Huwag ka nang sumigaw, miss. Alam mo ba ang tagal-tagal na kitang hinintay? Napakailap mo. Buti naman at nakakuha na ako ng pagkakataon. Ani ng matandang lalaki. Dinaganan na nito si Amara at maririnig ang sigaw ng babae ngunit tinakpan din niyo ng kamay ng matanda. Akala ni Amara ay katapusan na ng kanyang buhay. Ngunit nagulat siya nang biglang bumagsak ang matandang lalaki sa sahig. Pinaulan na nito ng suntok ng isang makisig na lalaki. Sumasabay ang buhok nito sa bawat tama ng kamao sa pisngi ng matanda. Hindi na nakatayo ang manyak na lalaki. Kinuha ng lalaking nagligtas sa kanya ang kamay ni Amara. Buti naman. At naitayo na ni Amara ang kanyang binti at nakasakay o nakasabay na sa pagtakbo. Binuksan ng lalaki ang isang kotse at sinakay si Amara. Salamat pala. Akala ko ikatapusan ko na. Unang sabi ni Amara. Thank you. Hindi ko tumatanggap ng thank you, miss. Ha? Hindi naman kita kilala. Kailangan mo ba ng pera? Mahirap lang din naman ako kasi... Pero kung kailangan mo, magagawa ko ng paraan. Sa tingin mo ay kailangan ko ng pera? Napatingin si Amara sa paligid ng kotse nito. Halatang mamahalin iyon. Siguro nga ay hindi naman kailangan ng lalaki ng pera. Ano palang kailangan mo? Hindi sumagot ang lalaki at tinigil lang ang kotse sa tapat ng isang condominium. Salamat mister pero kailangan ko nang umuwi sa amin. Kapag umuwi ka sa bahay mo, baka inabangan ka na ng matandang lalaki na yun. Ikaw bahala pero wala nang magliligtas sa'yo. Bumalot ang takot sa mukha ni Amara. Tama naman ang lalaki. Matagal na siyang inaabangan ng matanda kaya siguradong alam nito pati ang bahay niya. Bakit hindi ka na lang muna manatili rito? Mas safe dito kumpara dun. Pero hindi kita kilala. Wala naman akong gagawin sa'yo na hindi mo magugustuhan. Napatingin si Amara sa mata ng lalaki. Siguro nga ay katiwa-tiwala naman ito. Pumasok sila sa loob ng kondo at halos lahat ng empleyado ay yumuko sa lalaki. Ang galang naman ng masyado ng staff dito. Pagmamayari ko to, natural na gagalangin nila ako. Napanganga naman si Amara sa gulat. Ang yaman mo pala. Hindi makapaniwala ang sambit ni Amara. Tumunog ang elevator. Bumukas iyon at hinawakan ng lalaki ang kamay ni Amara. Teka, ano palang pangalan mo? I'm Joseph. You? Ako si Bella. Pagsisinungaling ni Amara. Dahil hindi dapat basta-basta nagbibigay sa estranghero ang pangalan. May ningning sa mata ng lalaki at kaunting pilyong ngiti. Bella. Nice name. Salamat. Pasok ka. Magpahinga ka muna. Pumasok si Bella at namangha sa loob ng kwarto na iyon. Para na itong mansyon at hindi mo aaklaing condo room. Didiretsoy na kita. Ano ba kailangan mo sa akin? I like you. Gusto ko ang katawan mo. Nangunot ang noo ni Amara. Anong ibig mong sabihin? Eh di wala ka rin palang pinagkaiba sa lalaki na yun. No. Magkaiba kami dahil ako. Hindi kita dadaanin sa dahas. Saan ni Joseph at lumapit kay Amara. Inamoy ang buhok. You smell so good. Nangiwi si Amara dahil kahit kailan talaga ay wala siyang nagawang matinong desisyon. Nakatakas nga siya sa matandang manyak. Dito naman siya sa gwapong manyak tatakas ngayon. Nahigit ni Amara ang hininga nang bumaba ang mukha ng lalaki sa kanyang leeg. Inaamoy iyon hanggang sa kanyang tainga. Sige, pahig ako sa gusto mo pero
Siguro dapat maligo ka muna. Bakit? Babaho ba ako? Hindi, pero mas maganda di ba kapag fresh? Tumango naman si Joseph. Naninikip na ang kanyang pancha dahil dumoble ata ang size ng kaniyang ari lalo na nang maamoy ang dalaga. Hinubad niya ang t-shirt sa harap nito pati na rin ang pantalon. Naglakad siyang nakaboxer papunta sa CR. Tayo mo ako dyan. Maliligo lang ako ng mabilis. Tumango si Amara at ngumiti. Halos himatayin siya nang makita ang naghuhumindik sa boxer nito. Bakat na bakat iyon na lalong nagpakaba kay Amara. Nang marinig ni Amara ang ragasan ng tubig ay mabilis siyang tahimik na naglakad paalis. Nagpapasalamat siya sa lalaki ngunit hindi niya mapagbibigyan ito. Hindi niya pa kaya pang isuko ang bataan. Tumawag siya sa kaibigang si Laila na nakiusap na doon muna tutuloy sa gabing iyon. May rason siya bukas at heto ay hindi pa siya nakakatulog. Lumabas si Joseph sa banyo. Natuwalya lang ang tapis na pang-ibaba. Hinanap niya ang babae ngunit wala na ito. Nainis si Joseph sa sarili dahil masyado siyang naging excited at hindi naisip na maaring na itong umalis. Next time, I'll see you. Hindi ka na makakawala. Ani Joseph at hinawakan ng isang pares ng hikaw na nalaglag siguro ng babae. Huwag ka munang bumalik sa tinutulayan mo. Dito ka na lang magstay sa akin. Ani Laila, isa itong bading na Leo sa umaga habang Laika naman sa gabi. Oo nga Bax, baka bumalik pa yung manyak na matanda. Sayang ang beauty ko kung sa kanya ko lang ibibigay. True lalay. Kung sa ganun mo lang din ibibigay, dapat sa matandang mayaman na. Sumagi sa isip ni Amara ang lalaki na nagngangalang Joseph kagabi. Sana lang ay hindi na sila muling magkita pa. Bakit parang malalim ang iniisip mo? Tanong ng Becky ang kaibigan habang nagtitimpla ng kape. Magpapalit na kasi ng boss ang kumpanya. Ibig sabihin bago ng amo ko. Ganun ba? Sabagay, matanda na si Ramirez. O nga din eh. Retired na ata. Baka apo niya na yung papalit. Good luck, Box. Ilaban mo ang buhay. Ani ng baklang kaibigan. Nagpaalam na rin si Amara at sumakay na ng jeep papunta sa kanyang trabaho. Masaya siya sa araw na iyon. Malaki pa ang kanyang ngiti nang sumakay sa elevator. Ngunit napanis iyon nang makitang papasok rin ng lalaking si Joseph na nakilala niya kagabi. Ngumisi ito sa kanya. Nice seeing you, Miss Bella. Natatawang tanong ni Joseph habang nakatingin sa kanyang ID na kung saan naroon ang malaki niyang pangalan na Amara. Binaliktad ni Amara ang ID at halos mabaliw sa pangyayari. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Alam mo bang pwede kitang ipapulis sa mga pinagagawa mo? Asik sa kanya ni Amara. Wow, ikaw na nga itong nagsinungaling na Bella ang pangalan. At binitin ako kagabi. Alam mo bang napagod ang kamay ko buong magdamag? Namula ang mukha ni Amara. Bastos? Sino naman kasing matinong tao na mag-aaya na gawin niyon na hindi nga tayo magkakilala? Pwede mo naman sabihin sa akin kung ayaw mo. Di yung pinaligo mo pa ako at pinaasa. Di naman kita pipilitin. Bumukas ang elevator at may ilang empleyado na kilala ni Amara ang naroon. Baste, tulungan mo nga itong lalaki na to. Mag-a-apply raw na janitor. Sabi ni Amara na tinutukoy si Joseph upang lubayan na siya ng lalaki. Naguguluhan si Baste na napatingin kay Amara. Mag-a-apply na janitor? Oo, ihatid mo sa baba. Ako kasing kinukulit, sagot ni Amara at tinitingnan si Joseph na natatawang nakatingin sa kanya at nag-cross ang braso sa dibdib. Amara, anong pinagsasabi mo? Siya yung bagong boss natin. Ani Baste na naguguluhan. Ha? Nagbibiro ka ba? Apo siya ni Sir Ramirez, Amara. Nako sir, pasensya na po rito sa katrabaho ko. Marami po kasi ginagawa itong si Amara. Kaya minsan ay naguguluhan na. Pakiusap ni Baste sa amo. Ayos lang. Iwan mo na kami ng sekretarya ko. Sagot ni Joseph. Yumuko pa muli si Baste bago umalis. Napalingon si Amara kay Joseph at gusto niyang lumubog sa lupa. Joseph Ramirez. Ako nang bago mo amo, Miss Amara Sanchez. Kaya siguro ngayon, ay dapat mo na akong galangin. Imposible. Oo, Amara. Araw-araw tayo magkikita. Ngisi ni Joseph at nauna nang lumakad papunta sa opisina. Pinanood naman ni Amara ang likod nito. Sa loob-loob niya ay sumisigaw siya dahil sa mga kamalasan ng kanyang buhay. Naka-recover din si Amara at nagtrabaho na. Profesional naman pala ang lalaki kahit napilyo.
Hindi mababakasan ng pagbibiro habang nasa trabaho. Ayaw mapagalitan at mapahiya ni Amara kaya ginawa niya ng maayos ang lahat. Sir, what do you like for lunch? Tanong ni Amara sa lalaking gwapong nakasalamin na pinagpasadahan ng basa ang mga papel. Ikaw, I want you for lunch. Parang nanghina ang tuhod ni Amara nang marinig iyon. Sir, seryoso nga. Kailangan mo kumain. Kape lang naman ang ininom mo kanina. Bakit? Di mo ba ako pagbibigyan? Hindi. Sekretaryo mo ko. Hindi mangyayari yon. Ngumisi si Joseph at umiling. Sabi ng matatanda, huwag magsasalita na tapos. You might eat those words, Amara. Pero dahil ayaw mo, I want chicken curry and an iced tea. Umorder ka na rin ng gusto mo. Talaga? Sagot mo yung pagkain ko? Ningning ang mata na tanong ni Amara. Paano ba naman kasi ay 5-star restaurant pa siya umorder para sa pagkain ng kanyang boss? Oh, i-connecta mo lang sa bank account ko. Pinili na ni Amara ang pinakamasasarap na pagkain. Maya-maya lang ay dumating na rin iyon. Maganang kumakain si Amara at sinisigurong pagpupursigihan pa sa trabaho. Kinabukasan ay maaga si Amara sa trabaho. Inayos niya na ang file sa loob at nakalipat na rin siya ng tirahan. Mabuti na rin iyon dahil mas malapit ang bahay ng kaibigan niya sa trabaho. Napakaaga naman, Amara. Good morning, sir. Tinignan ni Joseph ang suot ni Amara. Nakasuot ito ng hapit na pencil cut skirt at puting blouse. Naalala mo po ba ang kasalanan mo sa akin? Anong kasalanan ko sa iyo, sir? Pinaasa mo ako ng gabing yun. Kasalanan ko ba yun? Pero sige, kung may kasalanan man ako, sorry, sir. Ani ni Amara at nag-peace sign pa sa kanyang amo. You think I'm joking? Ani ni Joseph at lumapit na sa babae. Napakalapit nito na lumapat na sa pader ang likod ni Amara. Tama na. Ang lapit mo masyado. Di ako makahinga. Gusto lang kita malapitan ng tingnan. Ganda mo. Sir, lumayo ka. Oh my gosh. Isa pang sir mo. Nahalikan kita. Sir, na bang Hindi na natapos ni Amara ang sasabihin dahil sinakop na ni Joseph ang kanyang bibig. Tumutunog ang labi ng dalawang nagtatagpo. May panggigigil si Joseph sa paghalik dito. Gandang-ganda siya sa labi ni Amara. Di talaga ako nagkamali. Ang tamis ng labi mo, Amara. Parang nahihilo pa si Amara dahil sa paghalik. Umagang-umaga ngunit hindi gumagana ang kanyang utak. Biglang bumukas ang pinto at dumating ang kaibigan ni Joseph na si Mike. Oops, nakakastorbo ata ako sa inyo ng sekretarya mo. Ani ni Mike at napakamot sa batok. Tinulak ng mabilis ni Amara si Joseph dahil sa hiya. Halos mamula na tulad ng kamatis ang mukha nito. Natulak man niya si Joseph ngunit hindi natanggal ang kamay sa baywang nito. Storbo talaga. Ano na naman ba ang kailangan mo? Oh, easy. Easy lang, Joseph. Meron lang ako kailangan pumpirmahin. Tinanggal na ni Amara ang kamay sa baywang niya at pumunta na sa kanyang desk na pwesto. Nag-usap si Joseph at Mike. Umalis muna si Joseph at nilapitan siya ni Mike. Hi, Mike. Kilala na kita noon pa. Sekretarya ka ni Don Ramirez noon, di ba? Oo, yung lolo ni Sir Joseph. Yes. Ano mo bang tagal ka nang kilala ni Joseph? Type ka niya noon pa. Paano niyo naman ako nakilala? Hindi ko nga siya nakikita noon. Really? Ilang beses na kayo nagkita. Baka hindi mo lang napansin. Kahit nga bahay mo, alam niya kung saan eh. Hindi ko alam. Ganun pala. Biglang dumating si Joseph at tinulak palayo si Mike kay Amara. Huwag ka lumapit-lapit sa kanya. Madilim ang mukha na ni Joseph. Kalma lang, Joseph. Ang layo ko nga sa sekretary mo. They know you're possessive. Natawa pa si Mike. Umalis na rin ito kalaunan at natira na lang si Joseph at Amara. Ang bait ni Mike. Ani Amara. Bakit? Gusto mo siya? Hindi no. Nabaitan lang, gusto na agad. Mabuti. Dahil hindi mo alam ang makakaya kong gawin kung gusto mo siya. Hoy ikaw, akala mo ba nakalimutan ko na ang pangahalik mo sa akin? Why? Hindi mo ba nagustuhan? Gusto mo gawin ulit natin? Puro ka talaga ganyan. Ang sabi ni Mike, kilala mo na ako noon pa. Kaya ba dumating ka nung may nang basto sa akin? Natahimik si Joseph at gusto murahin ng kaibigan dahil sa panlalaglag sa kanya. Yeah. Matagal na kitang sinusundan. I just like you and curious. Alam ko rin na Amara ang pangalan mo at hindi Bella. What? So stalker kita? Pinakagwapong stalker. Para namang lugi ka pa. Hindi na makapaniwalang napatingin si Amara sa kanyang amo. Hindi niya alam na ang dakilang si Joseph Ramirez ay sinusundan siya hanggang sa pag-uwi niya sa kanyang bahay. Pero salamat sa pagligtas mo sa akin sa gabing yon. Baka kung hindi dahil sa'yo, ay naging bangkay na ako.
Di ko kaya na mangyari yun sa'yo. Inasikaso ko na rin ng pulis at nakakulong na ang lalaking yun. Di ka niya masasaktan hanggat buhay ako. Nakulong na siya? Inasikaso mo? Sumildo ang puso ni Amara. Ito ang unang beses na may taong naglaan ng oras para sa kanya. Oo, dapat lang yun sa kanya. Lumapit si Amara at hindi mapigilang nayakap ang lalaki. Thank you. Thank you so much. Hinaplos ni Joseph ang kanyang buhok. It's my pleasure, Amara. You always have me. Dahil mabait ka, ano gusto mong prize? Baka matakot ka pa pag sinabi ko. Ano ka ba? Malay mo, kaya kong bilhin o baka kaya kong gawin. Gusto ko tang makita sa kama ko, Amara. Gusto ko marinig na inuungol mo ang pangalan ko. Sagot ni Joseph. Parang nag-init ang buong katawan ni Amara dahil sa sinabi ng lalaki. Hirap naman ang wish mo. Wag na lang pala. Tumawa pa si Amara. Okay, hindi na lang. Pero pwede ka bang pumunta sa kondo ko? Lutuan mo lang ako. At pwede bang tawagin mo ko Joseph at hindi sir? Natigilan si Amara dahil sa gusto ng lalaki. Tumango siya at ngumiti rito. Okay, pupunta ako. Ano bang gusto mong lutuin? Sinigang. Okay, masarap ako magsinigang. Dahil sa usapan na iyon, ay pakiramdam ni Amara na mas naging malapit ang loob niya sa lalaki. Mabait naman pala ito at hindi lang puro kamanyakan ang nasa isip. Pumunta nga si Amara sa condo unit nito. Naalala niya ang ginawa noon na pagtakas dito. Inihanda na ang lulutuin kahit na nahihiya siyang pinanonood ni Joseph ang kanyang bawat galaw. Ang sabi mo, nakatira ka sa kasamang lalaki. Oo, kaibigan ko siya. Di ba't pangit yung tingnan? Babae ka habang lalaki siya. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Duda ako. Kilala ko ang mga lalaki dahil lalaki din ako. Plus, di ako naniniwalang natitiis ka niya. You're beautiful and so hot. Pwes, ibahin mo si Leo. Matagal ko na siyang kilala. Gustong mainis ni Joseph sa selos ngunit sino nga naman siya sa buhay ni Amara? Luto na ang sinigang, kumain ka na. Nakangiti si Amara na sinasandukan ng lalaki. Maganang kumain si Joseph. Mainit ang sabaw na hindi maitutulad sa mga mamahaling restaurant na nakakainan niya. Nagpaalam na rin si Amara dahil maaga pa siya bukas sa trabaho. Kinabukasan ay nagkasabay pa silang sumakay sa elevator. May pilyong ngiti si Joseph. Paano ba naman kasi ay ang magandang sekretarya niya agad ang bungad sa umaga. Good morning, sir. Good morning, nice blouse, Amara. Thank you. Biglang natigil ang elevator. Tumunog iyon na parang may sira. Hindi na rin ito umakyat pataas. Hala, nasiraan tayo. Nagpapanig na ani Amara at napatingin sa kanyang boss. Kumalma ka muna. Mapapansin din niya ng maintenance ng company. Bakit ang kalmado mo? Paano pag natagalan? Di nandito tayo ng ilang oras. Well, pabor sa akin. Gusto ko malilit na espasyo na kasama ka. Ani Joseph at lumapit sa babae. Kinulong ng dalawang braso ang katawan nito. Sir, tumigil ka. May CCTV. Makikita ka ng mga empleyado mo. Well, ayos lang. Maganda nga yun para hindi ka na nila pormahan. Ayoko tinititigan ka nila. Ibinao ni Joseph ang ulo sa leeg ng babae. Inamoy iyon dahil ang gamit pa naman na pabango ni Amara ay katulad sa amoy ng baby. Hindi na mapigilan ni Joseph ang tila halimaw niyang nararamdaman. Hinalikan niya na si Amara ng maniin. Pilit nilalasahan ang bibig ng babae ngayon naman ay gulat na ginagawa ng amo. Hindi rin naman niya maikakailan na masarap ang mga halik nito. Sir, tama na po. Pilit namang tinulak ni Amara ang amo ngunit wala itong narinig. Itinaas pa nito ang suot niyang palda at sinakop ng kamay ang pagkababae nito. Mainit ang palad ng lalaki na nagpagulat kay Amara. Mahusay ang daliri nitong dumidiin sa kanyang kuntil. Hindi napigilan ni Amara ang mapakagat labi at kumapit sa braso ng lalaki. Napangisi naman si Joseph dahil ramdam niya ang kabasaan ni Amara. You like it? Tanong nito sa tainga ni Amara. Dumaing lang si Amara ngunit mabilis din na natauhan. Agad na tinulak ang amo at inayos ang paldang nalihis. Nagpatulak naman si Joseph. Ngunit idinubo ang daliring kanina lang ay nasa ari ni Amara. Dinilaan iyon habang nakatingin ng diretso sa mata ng babae. Namumulang mukha ni Amara sa iya at sa gulat ng pinagagawa ng kanyang amo. Bakit mo dinilaan? Naggulat niyang tanong. Gusto ko matikman. Kung papayag ka nga, diretso ko na yung didilaan dyan. Ani nito at nginuso ang nasa pagitan ng hita ni Amara. Bastos! Asik ni Amara
at nagpasalamat na unti-unting bumukas ang elevator. Naroon ang mga maintenance na pilit na pinaghihiwalay iyon. Nasira pala ang power kaya natigil sa pagandar. Napatingin si Amara kay Joseph na parang walang ginawang mahalay sa kanya. Sorry. Natagalan po. Ngayon na din po kasi namin napansin na nagkaroon ng sirang elevator. Paliwanag ng empleyado. Ayos lang. Dapat nga tinagalan mo pa. Wala ho manong. Sige po, mauna na ako. Si sir, marami pang trabaho. Nauna na sila sa paglakad. Hindi pa rin malimot ni Amara ang ginawa ni Joseph sa kanya. Nagtrabaho na sila buong araw at nagtaka si Amara nang lumabas ang lalaki at lumapit sa kanya. Ginagawa mo bang trabaho mo? Biglang galit na tanong ni Joseph. Walang bakas ng pagbibiro rito. Po? Anong problema? Sinabi ko sa'yo mag-schedule ng meeting kasama si Mr. De Guzman. Pero hindi mo ginawa. Ngayon ay wala ng pagkakataon para magsigawa ng deal. I was sure na ilista ko yun. Nalimutan ko lang na gawin. Is that an excuse? Ang dami nawala ng trabaho dahil sa kapalpakan mo. Napakaraming empleyado ang nawalan ng opportunity. Di mo ba alam gaano kabigat ang nagawa mo? Lumukob ang konsensya sa loob ni Amara. Ilang beses iyong pinaalala sa kanya ni Joseph na dapat niyang gawin ngunit hindi niya nasunod. Isa iyon sa pinakamalaking project para sa kumpanya ngayong taon ngunit dahil sa kanya ay nawala ang lahat. Sir, I'm sorry. Baka may magagawa pa ako to solve it. Let me talk to Mr. De Guzman. Baka pwede ko pa siya kumbinsihin. No, you don't. Ibakad mo na rin yung mga gamit mo. You're fired, Amara. Wait, sir, what? Tama ang narinig mo. Di mo magawa na maayos sa pagiging sekretaryo mo. I will look for a more competent one. At huwag mong isipin na walang dahilan ng desisyon ko. Ano mo ang kapalpakan na nagawa mo? Parang nanlumo si Amara sa narinig. Hindi maaaring mawalan siya ng trabaho. Gayong sa kanya lang umaasa ang kanyang pamilya ngunit desidido si Joseph sa desisyon nito. Nag-impake si Amara ng mga gamit. Siguro nga ay mabigat ang kanyang naging pagkakamali. Pinunasan niya ang may sariling luha habang palabas ng kumpanya. Amara naman kasi, bakit ngayon ka pa pumalpak? Naiinis na ani niya sa kanyang sarili. Naging usapan nga ang pangyayari na iyon sa kumpanya dahil malaki pala sana itong pagkakataon na sinira niya. Umiiyak siya na umuwi, hindi pa nakatulog, nang ibinalita ang kanyang ina. Amara anak, may tira ka bang pera dyan? Ito kasing matrikula ni Amiel, sinisigil na siya ng eskwelahan. Bungad ng ina ni Amara sa telepono. Meron pa naman po pero siguro tipid-tipid po muna sa ngayon ha. Medyo nagigipit lang ako pero wag po kayo mag-alala. Makakapagpadala naman po ako palagi. Ha? Bakit naman? Kaganda-ganda nga ng trabaho mo dyan sa Maynila at marami kang pera. Bakit naman dinadamutan mo lang kaming pamilya mo ha? Pinunasan ni Amara ang tuloy-tuloy na luha. Pakiramdam niya ay pera lang ang gusto sa kanya ng mga magulang niya at hindi talaga nag-alala para sa kanya. Hindi naman sa ganun ay. Siya, magpapadalan lang po ako mamaya. Paso sobrahan ko na lang po mamaya para may pandagdag kayo dyan. Buti naman. Siya, ibaba ko na ha. Marami pang gawaing bahay. Ingat ka dyan. Ibinaba na agad ng kanyang ina ang tawag. I love you, ma. Bulong na lamang ni Amara. Bagay na gustong gusto niya ring sabihin ng kanyang ina. Baklash! Bakit naman namamaga ang eyes mo? Tanong ni Leo na nagma-makeup dahil may sinalihang gay pageant. Wala to, Leo. Anong Leo? Like ka nga. Ang kulit din talaga ng singit mo, no? Natawa si Amara dahil sa kaibigan. Wala na akong trabaho pero hahanap agad ako ng paraan, don't worry. Ay, we? Paano na ang family mo sa province? Okay lang naman na ako muna ang mag-provide. Ay, alam ko na. Looking for waitress ang Star Meal. We, sige. Patusin ko lahat ng waitress. O kahit waitress. Kahit janitress lang nga eh. Pasa ka lang ng resume kasi madami din nag-a-apply. Baka maubusan ka ng bakante. Mabilis na inasikaso ni Amara ang mga papel niya. Wala siyang oras para umiyak o magluksa. Kasalanan niya ang pagkatanggal sa trabaho kaya dapat lang na gumawa siya ng ibang paraan. Nag-apply siya sa Star Meal at agad ding nakuha. Bukas na bukas ay pinag-uumpisa na siya. Naging banayad ang daloy ng bago niyang trabaho. Nagulat lamang siya nang dumating si Joseph at ang business partner nito. Marahil ay doon kakain ng hapunan. Lumapit siya at tumikim. Good evening. Here's your menu.
Sabay abot ni Amara ng menu kay Joseph at sa ilang naroon. Napatitig si Joseph kay Amara at agad na nangunot ang noo. Maiksi ang hapit na pencil skirt nito. Kahit ang blouse ay masikip na lalong nagpakita ng malulusog nitong dibdib. Paano ba yun, miss? Wala dito yung order ko. Ani ng isang lalaking kasama ni Joseph. Ho? Ano po bang order nyo? Maybe we can request it to the chef. Ikaw, ang sarap mo. Ani nito at may pagnanasang tiningnan si Amara mula ulo hanggang paa. Kapag sumama ka sa akin, hindi mo na kailangan magtrabaho. Gagawin kita prinsesa. Basta't paligayahin mo lang ako sa kama. Ani pa ng lalaki at sinapo ang pang-upo ni Amara. Bago pa makapag-alma si Amara, ay tumalsik na ang lalaki dahil sa suntok ni Joseph. Get your hands off her, bastard! Ani Joseph, bago muling sinuntok ang lalaki. Hinila ni Joseph si Amara palabas ng restaurant. Nagtaka naman ang manager sa nangyari. Ano ba Joseph? Pitawan mo ko! Nagtatrabaho ako! Trabaho? Tinatawag mo yun na trabaho? Halos lumabas na lahat ng kaluluwa mo. Di mo ba alam gaano ka pinagnanasa ng mga lalaki sa loob? Disente itong trabaho. Isa pa, ano bang problema mo? Wala ka dapat pakialam kung bastusin mo na ako doon. I am no longer your secretary. Ilugar mo yung reaksyon mo. Bakit? Hindi ka ba makakahanap ng mas maayos na trabaho? O baka gusto mo rin itong ginagawa mo? Naririnig mo ba ang sarili mo? Palibhasa mayaman ka at hindi mo kailangan isipin ang pang-araw-araw mo, Joseph. May pamilyang umaasa sa akin. Bigla mo na lang ako tinanggalan ng trabaho. Ni hindi ko man lang nahanda ang sarili ko. And now you're mad that I found a new job? Baliw ka rin pala. Hinaklit ni Amara ang kanyang braso na hawak ng lalaki. Tumalikod pabalik at papasok sa restaurant. Mabilis naman siyang hinila pabalik ni Joseph. Di ka babalik doon, Amara. Ano gusto mo? Mamatay ako sa gutom dahil wala na akong trabaho. Ikaw, Joseph, mag-isip ka nga. Bibigyan ulit kita ng trabaho. Pwede kang bumalik sa pagiging sekretaryo ko. But in one condition. Napatigil si Amara. Ito na ang pagkakataon niya na makabalik sa kanyang trabaho. What is it? Gusto ko ng relasyon? Anong ibig mong sabihin? Gusto ko na maging girlfriend. What? Bakit ako? Ikaw ba talaga naluwagan na yung tornilyo sa utak mo? Maayos ang utak at pag-iisip ko. Magiging girlfriend kita. At yun lang naman ang magiging dahilan para maging sekretarya ulit kita. Plus, tataasan ko sahod mo. Think about it, Amara. It's a very nice offer. Tataasan mo ang sahod ko? Totoo yan? Yes. Bakit maliit ba ang sahod mo? Marami akong ginagastusan. Tsaka, bakit mo ba kailangan ng girlfriend? Ang dami namang babae na humahabol sa'yo. It is you that I like, Amara. Ilang beses ko pa bang kailangan na sabihin? Excuse me, Amara, bumalik ka na sa loob. Marami ng customer ang naroon. Biglang lumabas ng manager upang tawagin si Amara. Hindi na siya babalik dyan. Hindi na siya magtatrabaho at alam niyo bang pwede ko kayong kasuhan dahil sa mga pinapasot ninyo. Masyadong maiksi. Halatang sinadya niyo para rumami ang customer. Malamig na sa ni Joseph na nagpatakot naman sa manager. Hindi ko po alam. Small na lang kasi ang available na size. Sagot ng manager na napangiwi na dahil sa takot. Siguraduhin niyo lang na tinatrato niyo na maayos sa mga waitress niyo. This is a famous restaurant. At huwag niyo hayaang ako ang maging dahilan ng pagbagsak nito. Yes, sir. I will inform the head manager immediately at hahayaan na namin mag-resign si Amara. Hindi na sumagot pa si Joseph at bumalik na. Kahit talaga saan ay may impluwensyang lalaki. You will stay at my place tonight, Amara. Hindi pwede. Hanapin ako ni Leo. No buts. At gusto ko makilala yung Leo. Sasabihin ko na, you will stay at my house from now on. What? Baliw ka ba? Bakit ka nagdedesisyon na hindi mo lang ako tinatanong? You are my girlfriend. Girl, friend. Pero hindi tayo kasal kaya bakit ko kailangan tumira sa'yo? Because I want to see you every day. Losing and firing you was a wrong choice. Namiss lang kita bigla. Sinapo lang ni Amara ang noo dahil sa stress ng kanyang amo. Tumigil na sila sa kondo nito at pinagbuksan ng babae. Kumain sila at nagpaalam na si Amara na maliligo dahil sa pagod niya sa trabaho. Nagulat si Amara nang biglang bumukas ang pinto ng CR. Gayong na siguro niyang nakasara iyon. Mabilis niyang hinaklit ang towel at tinapis sa kanyang hubad na katawan. Hoy, lumabas ka! Naliligo ako! Save the earth. Ano ba bang dapat? Ay nagtitipid tayo ng tubig. Huwag mong dinadamay ang earth sa kamanyakan mo.
Alis! Ngumisi at imbis na makinig ay lumapit pang lalo si Joseph sa babae. Nanlalaki ang mata ni Amara. Hinila ni Joseph ang tuwalya at nakita na ang kabuuan ni Amara. Pilit nitong tinatago ngunit hindi sapat ang palad para matakpan ang malulusog na dibdib. Nagiinit si Joseph, lalo na sa kaniyang nakikita. Napakaganda ng katawan ni Amara. Mukhang napakalambot niyon na hawakan. Mabilis na sinapo ng kanyang palad ang mukha nito at hinalikan ng mariin. Ramdam ni Amara ang pananabig at puwersa ng lalaki. Ramdam niya ang mainit at malapad na kamay nitong humahaplos sa kanyang buong katawan. Napaungol si Amara sa pagitan ng kanilang halik at sinakop ng palad ni Joseph ang kanyang pagkababae. Pinarte iyon at nilaro ng mga daliri. Hindi na napigilan ni Amara ang mapaungol sa sarap ng nadarama. Pinanood ni Joseph ang kaniyang bawat reaksyon. Inilabas na rin ang kanina pang nagagalit na kanyang ari. Masyadong malaki. Hindi napigilang bulalas ni Amara. Touch it. Iyo yan. Ani Joseph. Hinawakan iyon ni Amara at bahagya iyong nagalaw. Tayong-tayo iyon na parang handa na sa pakikipaglaban. Akin na to, Amara. Ayaw na ayaw ko nung may mga kagaw. Ani Joseph bago sinisid ang ulo sa pagitan ng hita ni Amara. Parang nawala ng lakas si Amara nang nag-umpisa na sa paglalaro ang dila nito. Idinidiin sa parteng sensitibo. Gustong bumagsak ng kanyang legs sa pagkakatayo ngunit sinusuportahan siya ni Joseph. Napahiyaw siya sa sarap nang narating ang rurok ng kaligayahan. Pagod siyang bumagsak at sinalo ni Joseph. Binuhat siya nito na tila bagong kasal at inihiga sa kama. Are you tired? Nag-uumpisa pa lang tayo. Ngisi ni Joseph. Ipapasok mo talaga yan? Masyado naman atang malaki. Baka ma-hospital lang maging abot ko niyan. Dadahan-dahanin ko lang. Magkakasya yan, Amara. Ani Joseph at hinalikan muli ang babae. Unti-unting pinasok ang kahabaan. Napaigik si Amara sa sakit dahil tila may napunit sa kaniyang pagkababae. Napapikit naman si Joseph sa sarap. Masarap at masikip. Pakiramdam niya ay napunta na siya sa itaas. Hindi niya binigla ang bawat galaw at hinayaan munang masanay si Amara sa laki ng kanyang sandata. Unti-unti niya lang binilisan ang pag-ulos ng kanyang sumasabay na ang babae. Gumagalaw ang dibdib ni Amara sa bawat ulos na lalong nagpapabaliw kay Joseph. Pinanggigilan niya iyon at nilaputak ng kaniyang palad. Maya-maya pa ay sabay nilang narating ang taas. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Naging mahaba ang gabi dahil tila walang kapaguran si Joseph na halos ginawa na ang lahat ng posisyon. Parang penguin ang paglakad ni Amara kinabukasan. Pakiramdam niya ay nabugbog siya dahil sa nangyari kagabi. Sinubukan niyang tumayo ngunit agad rin na napangiwi. Huwag ka munang tumayo. Magpahinga ka muna rito. Pero sekretaryo mo ko ulit. Dapat na ako magtrabaho. Gagawin ni Enzo ang trabaho mo. Isa pa hindi ka na rin muna papasok ngayong araw para may makasama ka. Bakit naman kasi para kang halimo ko gabi? Para kang walang kapaguran. Natawa si Joseph sa sinabi nito. Na-excite eh. Ang tagal ko na itong hinintay. Oo nga pala. At matagal mo na akong crush. Mayabang na sagot ni Amara. Para namang lugi ka pa eh. Nakailang himas ka nga sa abs ko. Natawa si Amara at nagreklamo ng gutom. Mabilis naman na sumunod si Joseph at ipinagluto ito. Pakaramdam ni Amara ay isa siyang prinsesa na pinaglilingkuran nito. Tumabi sa kanya si Joseph at nanonood ng movie na nais ni Amara. Pakiramdam ni Amara ay mahal na mahal siya ng lalaki at hindi niya na rin mapigilan na lumambot ang puso rito. Dumating ang doktor at nag-check kay Amara dahil nilagnat na rin ito. Asawa ito ng kaibigan ni Joseph na nagngangalang Maria. Masakit ba? Kilala kasi talagang magkaibigan na yan na. Ayun, alam mo na. Masyadong malaki, di ba? Tanong ni Amara na chinek up si Amara. Oo, nagulat nga ako nung hinubad niya yung brief niya. Bigla ako gustong mag-CR at mag-back out. Sagot ni Amara na nagpatawa sa doktora. Parehong-pareho tayo nung nakilala ko ang asawa ko na kaibigan ni Joseph. Ako nga eh, tumakbo pa palabas ng kwarto. Sagot naman ni Maria. Napasarap ang kwentuhan ng dalawa at ilang sandali lang ay umalis na rin at nagpaalam. Pinaalalahanan lamang si Joseph upang hindi masyadong mapagod si Amara. Matapos ang isang linggo, ay bumalik na sa pagtatrabaho bilang sekretarya si Amara. Wala siyang problema dahil profesional sa pagtatrabaho si Joseph. Minsan lang talaga ay may hinahalong kapilyuhan.
Kausap ni Amara si Lucas sa kanyang cellphone. Nagte-text ang kanyang kaibigan noong college. Likas na nakakatawa ito. Kita naman ni Joseph ang pangngiti ni Amara sa cellphone at hindi niya na napigilan na punain ito. Nagsiselos siya sa kung paano ngumingiti ito sa cellphone. Amara, ano yung tinitingnan mo sa cellphone mo? Mukhang napaka-importante. Agad na pa, tingin si Amara sa kanya at dali-daling ibinaba ang cellphone sa lamesa. Halatang nagulat at biglang napatanong. Wala po sir. May tinatanong lang ang kaibigan ko. Bagyang tumigas ang ekspresyon ni Joseph habang tumitig sa sekretarya. Kaibigan, at anong klaseng tanong ang kailangan sagutin habang nagtatrabaho ka? Nailang si Amara pero pilit siyang ngumiti upang manatiling kalmado. Si Lucas po, college friend ko. May tinatanong lang tungkol sa trabaho niya. Narinig ni Joseph ang pangalan at parang lalo siyang nairita. Umupo siya sa gilid ng mesa ni Amara. Ang mga matay nakapako sa kanya. Lucas, college friend. Parang napansin ko yata na kanina ka pang humingiti habang kausap siya. Sir, may kaibigan lang po talaga kami. Walang mali siya. Hindi natitinag si Joseph sa kanyang seryosong ekspresyon. Alam niyang wala siyang karapatang magselos, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Magkaibigan, bakit parang sobrang masaya mo habang kausap siya? Mas masaya ka ba kapag siya ang kausap mo kaysa sa pagtatrabaho dito? Nabigla si Amara sa tono ni Joseph. Bahagya siyang umatras, ngunit pilit pa ring nagpaliwanag. Sir, hindi naman po sa ganon. Ginagawa ko naman po ang trabaho ko. Natapos ko na po ang emails ninyo kanina pa. Tumayo si Joseph, halatang nagpipigil ng galit. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumawa sa sarili o magalit pa lalo. Di lang emails ang usapan dito, Amara. Ayoko lang ng ganitong eksena. Sekretarya kita. Ang atensyon mo, dapat nakatuon sa trabaho mo. Di si Lucas na yan. Naiwan si Amara na nagtataka sa biglang pag-init ng ulo ng kanyang amo. Pilit niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. Sir, wala po kayo dapat ipaglala. Talaga magkaibigan lang kami. Lumapit na lamang ng bahagya si Joseph at tumitig ng malalim sa kanya. Tila naghahanap ng katiyakan. Siguraduhin mo lang, Amara. Dahil ayoko may ibang tao na nagiging dahilan ng mga ngiti mo dito sa opisina ko. Napatingin si Amara. Hindi makapaniwala sa narinig. Tumalikod si Joseph at bumalik sa kanyang opisina. Isinasara ang pinto ng mas malakas kaysa sa dati. Naiwang naguguluhan si Amara sa mga nangyari. Selos pa yun? Lumabas si Amara ng opisina. Dumiretso sa cafeteria at nakitang may kausap si Joseph sa lobby. Minsan lang bumaba rito ang kanyang amo kaya napataas ang kilay niya sa nakita. Halata rin naman na nilalandi ng babae sa Joseph dahil sa bahagyang paghimas nito sa malapad na maligat ng lalaki. Selos? Siya nga maraming babae. Ingos ni Amara at umirap na at naglakad na muli papasok sa elevator. Bago pa iyon sumara ay pumasok si Joseph. Nakasimangot siya at nag-cruise ang braso sa kamay. Galit ka ba, Amara? Ano galit? Bakit magagalit? Ginagamit mo ang tono na yan sa akin. Ginagamit mo lang yan pag galit ka. Hindi ako galit. You're mad. Dapat nga, di ba? At ako ang dapat na magalit. At bakit naman? May kapalpakan na naman akong ginawa? No. Kanina ka pang may katext sa cellphone mo. Who's that? Lucas? Oo. Mas maayos pang kausap si Lucas kaysa sa'yo. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Joseph dahil tuloy-tuloy na sa pag-alis si Amara papasok sa opisina. What's the problem, Amara? Ikaw ang problema. Ang dami mong babae. What? Sa'yo nga lang ako nagpapapansin and now you're saying na may babae ako. Oo. Huwag kang magsinungaling. Sining babae sa labi? Ginawa mo pa akong girlfriend. Baka malaman ko na lang ikabit na ako. Dennis? Well, she likes me pero hindi ko siya gusto. It is so clear to you. Ikaw ang gusto ko. Huwag mo na akong kausapin. Hinila ni Joseph si Amara at mabilis na hinalikan. May pagdidisiplina sa halik nito. Marubdob at malalim ang bawat sisid ng labi nito. Sa pagkakataong iyon ay gumanti ng halik si Amara na lalong nagpainit kay Joseph. Hinawakan ni Amara ang katawan ni Joseph pababa sa suot nitong belt. Binuksan niya iyon at ibinaba. Maganda pala pang sinusin ka eh. Natatawang sabi ni Joseph. Dinakop ng palad ni Amara ang kahabaan ng lalaki na nagpatingala kay Joseph. Binalot ng mainit at malambot na kamay ni Amara ang mahabang talong nito. Dapat alam ng junior mo kung sino amo niya. Bulong ni Amara. Napatango naman si Joseph sa sarap rin na ginagawa nito. Ikaw lang naman talaga ang amo niyan. Sino pa ba? Good.
Sagot ni Amara at pinaligaya si Joseph. Halos mabaliw ang lalaki sa ginawa ni Amara. Hindi niya alam kung tama ba iyon ngunit minabuti na lang niya ang bawat kilos. Ang mumunting ungol at angil ni Joseph ang mas nagpagana sa kanya. Noong matapos si Amara ay binuhat naman ni Joseph ang babae at inilapag sa couch. Pinunit ang panty na suot nito na nagpahiyaw sa babae. Bakit mo pinunit? Bago pa naman yun. Bibilang pa kita ng isang balot. I can't wait to taste it. Lumuhod sa harap ni Amara si Joseph habang nakaupo naman si Amara sa couch. Isinubsob ni Joseph ang ulo sa pagitan ng hita nito at tinikman na ang perlas ni Amara. Parang paborito itong putahing dinilaan ni Joseph. Halos manginig ang buong katawan ni Amara dahil sa sarap. Naglulumikot ang legs ni Amara, kaya hinawakan iyon ng dalawang kamay ni Joseph upang mapapirmi sa ginagawa. Napasabunot na lang si Amara sa buhok nito at doon kumuha ng lakas. Nang matapos sila ay binihisa ni Joseph si Amara at itinali ang buhok nito. Hinalikan niya ang babae sa noo at sa tungki ng ilong nito. Kapag nagselos ka pa ulit, gagawin ko ulit yan. Please understand na ikaw at ikaw lang babae gusto ko. Okay? Tumango si Amara at napapikit. Dinalaw na rin siya ng antok kaya naidlip saglit. Nang magising siya ay niyaya siya ni Joseph na kumain sa restaurant. Sino ba yung babae na yun kanina at panay ang hawak sa'yo? Hindi na napigilan ni Amara ang magtanong habang humihiwa ng steak. Si Denise, ex-girlfriend ko. Ex mo? Bakit ka pa pinupuntahan dito? We're still business partners at may pinagsamahan mo kami. Lang talaga kami maghiwalay. Dahil hindi naman talaga namin mahal ang isa't isa. Tumango si Amara at naunawaan naman ang lalaki. Si Joseph naman ang tumikim at nagtanong. How about you? Sino si Lucas? Bakit banat na banat ang ngiti mo sa tuwing kausap siya? Kaibigan ko si Lucas. Sinubukan niya manligaw noon sa akin nung college pa kami kaya ayun medyo nasiyahan na sa kwentuhan. Gusto ko pa rin ba niya? Oo raw. Delete his number. Kung ayaw mo na ako magbubura niyan. Oo na, galit ka na agad. Takot ka na magalit ako, no? Oo. Nung nagalit ka nung nakaraan, napuruhan ako sa kama. Natawa si Joseph. Nailing. Di ka naman nasaktan. Sarap na sarap ka nga eh. Aba, loko ka ah. Sagot ni Amara at natawa. Bumalik silang magkasama sa condo ni Joseph. Magaan ang lahat at ninanais ni Amara na hindi na sana magbago iyon ngunit tila hindi palaging pabor ang tadhana. Kahapon sa trabaho ay umalis sandali si Joseph at baka ilang oras pa bago bumalik. Dumating ang ina ng lalaki na nakakunot ang noo at masama ang timpla. Ikaw ba ang sekretarya ng anak ko? Tanong ng ina nito na nagpakaba kay Amara. Opo ma'am. Nagulat si Amara sa sumunod na nangyari dahil dumapo na ang pala nito sa kanyang mukha. Mapuwersa at malakas na halos parang natanggal ang panga ni Amara. Malandi ka! Siguro ay pinaiikot mo ang anak ko. Maganda ka nga pero wala kang delikadesa. Po, hindi ko po alam kung sinasabi niyo. Ikaw ito, di ba? Kasama ka ng anak kong kumain sa labas. Napicturean pa kayong dalawa. Naghahalikan. May relasyon po kami ni Joseph. Relasyon? Hindi mo ba alam na may girlfriend na ang anak ko? Si Denise sa girlfriend niya at magkakaanak na sila. Oh? Parang nabibingi si Amara sa mga naririnig. Hindi mo alam. Puro kasi kalandian ang nasa utak mo. Kung hindi ka ba naman tonta, ay malalaman mo. May girlfriend ng anak ko at buntis si Denise. Isa ka lang parausan, kaya gumising ka na sa mga delusyon mo. At layuan ang anak ko. Tumulo ang luha ni Amara sa mga narinig. Hindi niya alam kung sino ang dapat na paniwalaan. May parte sa puso niyang naniniwala kay Joseph na mahal siya nito at ex na lamang nito si Denise. Ngunit hindi niya rin maisawalang bahala ang sinasabi ng ina nito. Bakit? Gusto mo ng pera bago lumayo? Hindi ba't iyan lang naman din ang habol mo sa anak ko? O eto, isaksak mo sa baga mo. Ani ng ginang at naglabas ng libo-libo sa wallet nito. Nanginginig si Amara dahil ibinato iyon sa kanya ng ina ni Joseph. Kapag nalaman ko pa na hindi ka pa umaalis sa buhay ng anak ko, ako ay matitikman mo talaga ang galit ko. Sinasabi ko sa'yo. Huling saad ng ginang bago umalis sa tanging tunog ng takong na lamang nito ang maririnig. Lumuluhang pinulot ni Amara ang pera at itinabi iyon.
Pilit niyang pinatahan ng sarili sa pag-iyak. Pakiramdam niya ay napakababa lamang niyang tao upang tratuhin ng ganon. Ikinalma niya ang sarili at ilang oras lang ay dumating si Joseph. Amara, bakit namamaga mata mo? Did you cry? May problema ba? Wala, ito ayos lang. Sigurado ka? Yes. Nga pala Joseph, may tinatago ka ba sa akin? Like what? May gusto ka pa bang malaman sa akin? Sa Denise ba? Ex mo na lang talaga siya. Yes. Nagkahiwalay na kami months ago. Nung kayo ba may nangyari sa inyo? Why are you asking me that? Sagutin mo na lang ako. Yes, may nangyari sa amin noon. Madalas na may mangyari sa amin sa kama noon pero matagal na yun. Please, huwag mo nang isipin. Mapait na napangiti si Amara. May tsansa nga na tama ang hinala ng ina ni Joseph. Kinabukasan ay wala mangganang pumasok sa trabaho si Amara. Ganon ulit at may kailangan asikasuhin sa labas si Joseph, kaya naman si Amara ang naiwan doon. Tinext pa siya ni Joseph kung ano ang nais niyang pasalubong. Habang nagtitipa sa laptop ay may dumating na babae. Nakilala agad iyon ni Amara dahil ito ang ex ni Joseph na si Denise. Likas nga na maganda ang babae at nagsusumigaw ng karangyaan. Excuse me ma'am? Wala pa po kasi si Sir Joseph but I can inform him na nandito po kayo. Profesional na ani ni Amara. No, actually ikaw talagang pinunta ko rito. I wanted to talk to you. Sa akin? Yes. Can we talk at the nearest restaurant please? Tumango si Amara at pinaalam ang kanyang assistant secretary na aalis siya. Alam na ni Amara kung saan papatungo ang usapan ni iyon. Siguro naman ay kilala mo na ako. I am Joseph's ex-girlfriend. Napatango si Amara. Dumating kasi ang mama ni Joseph kahapon. Ang sabi niya ay, boyfriend mo pa si Joseph. Tita, didn't know na naghiwalay na kami. And I'm sorry too. Alam kong may nabubuo ng ugnayan sa inyong dalawa. Napatango si Amara dahil tama si Denise. Bakit pala gusto mo akong makausap? Tanong ni Amara. I am pregnant at alam kong si Joseph ang ama. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Amara. Pwede bang itigil mo na ang namamagitan sa inyo? Magkakaroon na kami ng anak. At gusto ko sana na maging isa kaming buong pamilya. Napatango si Amara at mapaklang napatawa. Oo naman. Oo. Siyempre ayoko naman na ako ang maging hadlang para mabigyan ng buong pamilya ang bata. Nasasaktang ani ni Amara. I'm so sorry Amara. Pero maraming salamat sa pag-intindi. Paano mo pala ito na ipapaalam kay Joseph? Bala ko sabihin sa kanya bukas. Sagot ni Denise na may ngiti sa labi. Parang sinasaksak ng paulit-ulit si Amara. Kailangan niyang magsakripisyo kahit na alam niyang mahal niya na si Joseph. Don't worry Denise. Alam ko naman ang sitwasyon mo. I will leave tomorrow. After that, you can tell Joseph na magkakabibi na kayo. Siguradong matutuwa yun dahil madalas niyang masabi na gusto niya na ng magkapamilya. Thank you Amara. Akala ko ay may hirapan pa akong kausapin ka. No, it's fine. Don't stress yourself too much at makakasama sa bata. Anyways, I have to go now. Mag-iimpake na rin kasi ako. Do you need cash? Baka matulungan kita. Alok ni Denise. No, it's okay. Kaya ko. Sagot ni Amara at umalis na may pait sa puso. Magkakaroon ng pamilya si Joseph ngunit ang masaklap ay hindi sa kanya. Kailangan niya magpalaya at isantabi ang sariling pag-ibig na nadarama. Sa loob man ng restaurant ay napangisi si Denise. Walang katotohanan ng lahat ng sinabi niya patungkol sa pagbubuntis. Ang katotohanan ay baliw na baliw pa rin siya kay Joseph na gagawin niya ang lahat, bumalik lang ito. Akin ka lang Joseph. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba pa. Ani Denise at napangisi. Sumimsim sa wine at pinlano na ang mga sumunod na gagawin. Nagtataka si Joseph at absent si Amara kinabukasan. Ilang beses niya rin itong tinawagan ngunit out of reach. Hindi niya mapigilan ang mag-alala. Malinis ang desk nito at nakaayos ang mga gamit. Maayos pa sila kahapon at umuwi siya sa opisina na wala na ang babae. May kumatok sa kanyang pinto at bumukas iyon. Pumasok ang kanyang ex-girlfriend na si Denise. Anong ginagawa mo rito? I just want you to know na buntis ako. Sagot ni Denise na nagpagulat kay Joseph. What? Tagal na natin hiwalay.
Bakit mo sa akin sinasabi yan? You had a new boyfriend, right? Si Marco. Nagbago ang timpla ni Denise at nainis. Bakit? Nagdududa kang hindi mo anak to? Dahil ba mas gusto mo na ang sekretarya mo? Nangihinakit na sagot ng babae. Di ako takot sa pananagutan ni Liz. But the thing is, you say are just so impossible. 4 na buwan na tayong hiwalay. Kung anak ko nga yan, edi dapat malaki na ang tiyan mo ngayon. Nanginginig na si Denise sa inis. Hindi niya naisip iyon. At pakaramdam niya ay napakawala niyang utak. Hindi maaaring ngayon pa lang ay mabuking na siya. This is because maliit lang talaga ang tiyan ko. Pero sigurado ko, Joseph, ta sa'yo ang anak na to. You're saying too much nonsense, Denise. I have someone new now. At kung hindi mo yun mararespeto, wala na ako magagawa. Pumunta ka kayo, Marco. Dahil kung buntis ka nga, ay sigurado ako sa kanya yan. Biglang nawala si Denise sa galit. Bumuhos ang luha nito at sumigaw. Why can't you see it, Joseph? Ikaw ang gusto ko. Bakit ba ayaw mo na sa akin? Is it because of your secretary? Ano ba? Ano bang nilamang niya sa akin? Bakit hindi na lang ako, Joseph? May pagmamalaki mo ko. Kaya kitang tulungan sa mundo ng business. Bakit siya pa? Umiiyak na saad ni Denise. I don't have any love for you, Denise. Alam mo, naging tayo noon. Dahil gusto ng magulang natin. I respect you as a woman. Pero kung hindi mo rin kaya ibigay sa akin yun, ay magkakaproblema tayo. You think babalik pa siya? She already left you. Iniwan ka na nga niya. Habang ikaw ay tanga pa rin naghihintay. Look, ako nandito, Joseph. Ako tingnan mo. Nagbago ang timpla ni Joseph at dumili ng muka. May bakas ng galit doon at nilapitan si Denise. Anong ginawa mo sa kanya? Sinabi ko sa kanyang buntis ako. Pumayag siyang iwan ka. Kaya akin ka na ngayon, Joseph. Huwag mo na siyang hanapin pa. Lumukob ang galit kay Joseph ngunit hindi niya ito mapagbuhatan ng kamay dahil babae ito. Come with me, Denise. Huwag mo ayaw magalit ako at tuluyan ang mawala ang pasensya ko sa'yo. Sumakay sila sa kotse ni Joseph at dinala sa ospital ang babae. Pina-check up ito ni Joseph at nakumpirmang hindi naman ito nagdadalang tao. Why are you doing this, Denise? Bakit mo ginawa kay Amara? Because I love you. Please, Joseph, ako na lang. Ani ng babae at lumuhod sa harap ni Joseph. Tinulak ito ni Joseph at nadidiring tiningnan. I will never love a woman like you, Denise. Find some self-respect. Ani Joseph at umalis. Nagdrive siya ng kotse at pilit hinanap ang tinutuluyan ni Amara. Naabutan niya ang baklang kaibigan nito ngunit sinabi ng bakla na hindi niya rin alam kung nasa ng kaibigan. Basta, alam niya lang ay umalis na ito. Hindi alam ni Joseph ang gagawin at kung saan hahanapin ang si Amara. Tinawagan niya ang investigador na kaibigan upang hanapin kung saan napunta ang babae. Sa kabilang banda ay naroon si Amara sa kanyang mga magulang. Mabigat ang kanyang loob dahil mas inaalala pa ng mga ito na wala siyang trabaho. Amara, wala ka nang trabaho, nagpabuntis ka pa? Saan na tayo pupulutin yan? Anak nang... Ani ng ina nito. Nakaraang linggo nang umalis si Amara ay nalaman din niya na nagdadalang tao siya. Masakit sa kanyang malaman na wala itong ama na masisilayan. Sorry ma, hahanap po ako ng paraan. Nakaraang linggo mo pa sinasabing hahanap ka ng paraan. Nasaan at wala naman? Manaman, buntis po ko. Pwede po bang hindi mo na ako problema sa mga kabayarin? Kahit minsan lang iparamdam niyo namang mahal niyo ako. Ewan ko sa'yo, hindi tayo pakakainin ng pagmamahal na yan. Hindi pa naman malaking tiyan mo. Pwede ka pong magtrabaho. Huling ani nito bago umalis. Nasasaktan si Amara ngunit siguro nga ay tama ang kanyang ina. Dapat muna siyang magtrabaho. Sakto at naghahanap si Lucas ng tindera sa tindahan nito. Amara, alam mo mahal kita noon pa. Narinig ko rin na buntis ka. At walang ama pero ayos lang sa akin. Kaya ko naman maging ama sa anak mo. Saad ng lalaki at hinawakan ang kamay ni Amara. Mariin na humiling ang babae at binawi ang kamay. Wala akong plano makipagrelasyon, Lucas. May makikilala ka pang iba na siguradong mamahalin ka. Pero ikaw lang talagang gusto ko simula pa nung una, Amara. Umiling si Amara at umalis na. Tapos na rin kasi ang trabaho niya sa araw na iyon. Nililigawan ka pala ni Lucas. Bakit hindi mo pa sagutin? Ikaw pa ang pakipot. Mabuti nga at nililigawan ka ng mapera.
Dada na naman ng kanyang ina sa umaga. Hindi po ako magpapakasal dahil sa pera. Alam mo, Amara, praktikalan ng buhay ngayon. Magkakaanak ka na. Sa susunod kakainin mo rin ang lahat ng sinasabi mo. Saan ng kanyang ina? Umiiyak si Amara sa bawat gabi. Pakiramdam niya ay wala siyang kakampi o maaasahan sa kahit na anumang hamon sa buhay, ngunit hindi niya na iyon alinantana dahil may anak na siyang umaasa sa kanya. Magiging malakas ang mama para sa inyo. Ani Amara at pumasok na rin bilang tindera. Habang nasa daan pa uwi ay nagtaka siya dahil may kotse sa labas ng kanyang tahanan. Napakamamahalin na yon na pinagchichismisan na ng mga kapitbahay. Alam ni Amara kung sino ang magmamay-ari ng sasakyan na iyon. Joseph? Ano ginagawa mo rito? Takang tanong ni Amara nang makita ang lalaki na naroon at nakaupo sa sala kausap ang kanyang ina. Tumayo ang lalaki at mabilis na niyakap si Amara. I thought I lost you. Hindi ko alam ang gagawin kung wala ka. Sandali, bakit ka nandito? Paano si Denise? Walang katotohanan ng lahat ng sinabi ni Denise. Gaya ng sinabi ko sa'yo. Matagal na kami tapos. And we're not having a kids. Sandali, walang katotohanan lahat ng sinabi niya? Akala ko'y totoong lahat kaya lumayo na kayo. It's a lie. It's all lie. Dapat ay kinausap na muna ako before making a decision to leave. Di mo ba alam na halos mabaliw ako kakahanap sa'yo? I even hired a private investigator just to know where you are. Hanap mo rin naman ako. I love you, Mara. Please wag mo na ulit akong iiwan. I'm sorry. Ayoko lang na maging sagabal sa buhay mo kaya ako na umalis. Hindi ka sagabal. Mahal kita palagi kung gugustuhin na makasama ka. Kinausap ng ina ni Amara si Joseph. Nalaman na rin ni Joseph na buntis si Amara at labis ang saya na nararamdaman niya. Bumisita si Lucas at nagulat sa nakita na may ibang lalaki sa tahanan ni Amara. Who are you? Tanong ni Joseph na kunot ang noo. Lucas, ikaw sino ka? Kunot noo rin na sagot ni Lucas. I am Amara's boyfriend. Nagtaka si Lucas sa sinabi ni Joseph. Nalilito na bumaling ng tingin nito kay Amara. Lucas, boyfriend ko nga pala si Joseph. Nagkabalikan na pala kayo. Ani ng lalaki. Oo, Lucas. Siyang ama na dinadala ko. Tumango si Lucas kahit na bahagyang may sakit na lumukob sa mga mata. Ganun ba? Sige, mauna na ako. Sagot ni Lucas. Siya nga pala. Ingatan mo si Amara. Kapag nalaman ko sinakta mo siya, hindi mo na ulit siya bababalikan. Huling saad ni Lucas bago umalis. Tinitigan lang ito ni Joseph paalis at nangako naman talaga siya sa sarili na hindi niya sasaktan si Amara. Ilang araw pang namalagi si Joseph sa probinsya. Nagigising siya ng huni ng tilaok ng manok habang katabi si Amara. Good morning, ani ni Amara at ngumiti sa lalaki. Ang aga mo naman nagising. Di ba yun masama sa bata? Hindi, ewan ko pero gusto ko ng santol. Nakasimangot na, ani Amara. Santol? Umaga pa lang ah. Ewan, gusto ni baby ani ni Amara at hinimas ang tiyan. Di bibili tayo ng santol. Sandali hahanap ako. Ani ni Joseph at pinataka ng halika noon na babae. Ilang oras na naghahanap ng santol si Joseph sa palengke ngunit wala siyang makita. Pumunta na rin siya sa mga taniman at nagtanong sa mga nakatira doon kung may santol. But na lamang at mayroong nagbebenta sa kanilang puno. Dinala niya iyon kay Amara at tuwang-tuwa naman ang babae. Napangiti si Joseph dahil masaya siyang paglingkuran ng babaeng kanyang minamahal. Labis din ang pag-iigib at pagsisibak ng kahoy ni Joseph. Gusto niyang patunayan na tunay ang pag-ibig niya kay Amara. Pagod man ay masaya naman siyang umuwi kay Amara at makatabi ito sa pagtulog. Ilang linggo ay nagdesisyon na silang lumabas ulit ng Maynila upang magsagawa ng check-up. Lumuha si Joseph sa nakitang naroon nga talaga ang kanilang anak. Ibang kasiyahan na kanyang nadarama lalo na ngayong siya ay magiging ama na. Ngayon ay nasa isa silang restaurant upang kausapin ang ina ni Joseph patungkol sa nangyari. Gusto nilang magkaroon o magkaayos at maging isang mabuti at masayang pamilya. Pasensya ka na talaga, Amara. Sana maunawaan mo ang sitwasyon nun. Wala na yun, Joseph. Naintindihan ko naman ang pinanggagalingan ng mama mo. Mahalaga nagkaayos na tayo. Amara, gusto kong humingi ulit ng tawad. Mali ang inakala ko sa'yo. Na-impluwensyahan ako ng mga kwento ni Denise. Hindi ko dapat hinusgahan kaagad ang intensyon mo sa anak ko.
Pakiusap ng ginang na lubos ang pagsisisi. Wala po yun, tita. Naiintindihan ko po. Masaya ako nandito ako ngayon o tayo at nagkakapatawaran. Habang kumakain, naging masaya ang daloy ng usapan. Ngunit biglang bumaling ang usapan nang sabihin ng ginang ang matagal na niyang gustong itanong. Amara, nabalitaan ko na buntis ka na pala. Ani ng ginang na umaasa. Nagulat si Amara ngunit ngumiti. Opo tita, 3 buwan na po. Natawa ang ginang at biglang naging emosyonal. Ay salamat, magiging lola na ako. Joseph anak, kailangan mong panindigan ito. Magpakasal na kayo agad. Oo naman ma, matagal ko nang gustong pakasalan si Amara. Ngayon, mas lalo ko sigurado. Nagniningning ang mga mata ni Amara. Joseph, sigurado ka ba? Hindi kita pipilitin kung hindi pa tayo handa. Amara, mahal na mahal kita. Gagawin ko to hindi lang para maging o sa magiging anak natin kundi dahil gusto ko makasama ka sa habang buhay. Abay, ano pang hinihintay nyo? Bukas, mag-usap tayo tungkol sa plano ng kasal. Gusto ko maging espesyal ito. Matapos ang seryosong usapan, nagpatuloy sila sa pagkain. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangalan para sa bata. Nagbigay ng nakakatawang suwestyon ng ginang. Kung babae, pwede kaya ang Josephina? O kung lalaki naman Amaro? Para kombinasyon ng mga pangalan nyo. Tumawa silang lahat. Ako tita, napaka-unique po ng mga yon pero baka hindi kayanin ng anak namin ang ganyang pangalan. Amara, mukhang nagiging creative ng mama ko. Pagkatapos kumain, naisipin nilang magpunta sa park para maglakad-lakad. Habang naglalakad, nakita nila ang mga ilaw ng bagong bukas na art exhibit. Naiengganyo silang pumasok at doon ay nakakita sila ng mga paintings ng pamilya at buhay. Napakaganda ng mga obra dito. Parang sinasabi sa atin na kahit anong hirap, ang pamilya ang magsisilbing inspirasyon sa lahat. Tama po kayo tita, kaya mahalaga na magkaisa tayo. Habang nasa exhibit, kinuna ni Joseph ng litrato si Amara at ang kanyang ina na magkasamang nakangiti. Sa puntong iyon, naisip ni Amara na sa kabila ng mga nangyari, may posibilidad pala ng bagong simula. Hindi lang para sa kanila ni Joseph kundi pati na rin sa kanilang magiging pamilya. Pagkatapos ng lakad, nagpaalam na ang ginang. Ngunit bago umalis, niyakap niya si Amara ng mahigpit. Amara, salamat at dumating ka sa buhay ng anak ko. Salamat sa pagbibigay ng bagong buhay sa aming pamilya. Maraming salamat din po tita. Pangako ko pong aalagaan ko si Joseph at ang magiging anak namin. Umalis ang ginang ng may ngiti sa kanyang mukha at naiwan sina Amara at Joseph na puno ng pag-asa para sa kanilang hinaharap. Nagplano ng kasal ang dalawa. Sabik ang mga puso na mag-iisang dibdib. Simple ang naging kasal ngunit puno ng kahulugan. Ilang buwan ay nanganak na rin si Amara. Pinangalanan nilang Emerald. Joseph, tingnan mo si Emerald. Ang saya-saya niyang maglaro sa buhangin, oh. Parang wala siyang problema sa mundo. Manang-mana sa'yo, Amara. Masayahin at palaging positibo. Sa di kalayuan, si Emerald ay abala sa paggawa ng kastilyong buhangin. Tumakbo siya pabalik sa kanyang mga magulang. Dala ang maliit na balde na puno ng tubig dagat. Mama, Papa, tingnan nyo. Malapit ko na matapos ang kastilyo ko. Pero pwede po bang mag-moat din? Para may tubig sa paligid. Siyempre ikaw pa, Emerald. Para ka talagang prinsesa na may sariling kastilyo. Prinsesa? Di, Papa. Ako ang reyna. Ikaw ang sundalo ko at si Mama ang cook. Cook? Aba, Emerald. Ang lakas mo namang mag-utos. Anong gusto mong kainin, Reyna? Gusto ko ng spaghetti, fried chicken, at ice cream. Pero dapat ang spaghetti maraming cheese ha. Ayos ka talaga anak. Parang buffet ang gusto mo. Humagalpak ng tawa si Emerald. Tapos ay muling tumakbo pabalik sa kanyang kastilyo. Naiwan sina Amara at Joseph na nakatingin sa kanya, puno ng pagmamahal sa kanilang masayahing anak. Joseph, minsan hindi pa rin ako makapaniwala na may anak na tayo. Napakabilis ng panahon. Oo nga. Para kailan lang. Pinag-uusapan pa lang natin ang kasal natin. Ngayon na ito na. May maliit na Emerald na tayo. At siya na ang nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Ang saya-saya ko lang talaga. Muling, bumalik si Emerald. May dalang maliit na starfish na nakita niya sa dalampasigan. Mama, Papa, tingnan nyo to. Ang cute ng starfish. Pwede ko pa siyang dalhin sa bahay? Naku anak, mas maganda kung iiwan natin siya dito sa dagat. Dito ang bahay niya.
Pero bakit mama? Gusto ko siya maging pet. Emerald, isipin mo na lang. Kung ikaw ang starfish, gusto mo bang kunin ka ng iba at ilayo sa bahay mo? Hindi. Gusto ko ring manatili sa bahay ko. Sige po, ibabalik ko na lang siya. Tumakbo ulit si Emerald at maingat na binalik ang starfish sa tubig. Pagbalik niya, humiga siya sa buhangin at tumingin sa langit. Mama, Papa, bakit blue ang langit? At bakit ang dagat parang salamin? Kita ko yung langit sa tubig. Ang dami mo naman tanong, Emerald. Pero maganda yan, ibig sabihin matalino ka. Oo nga, ang sagot dyan, ang tubig sa dagat ay parang salamin na nagre-reflect sa langit. Kaya parang nagiging blue din siya. Wow, ang galing! Gusto ko rin maging matalino gaya nyo. Magiging mas matalino ka pa sa amin, anak. Basta mag-aaral kang mabuti at laging maging curious. Tumayo si Emerald at yumakap sa kanyang magulang. Mama, Papa, ang saya-saya ko na kayong mga magulang ko. Ani ng kanilang anak na malakihang ngiti. Kami rin, Emerald. Mas lalo kaming sumaya dahil sa'yo. Salamat sa pagiging pinakamakulit at pinakamamahal naming anak. Nagpatuloy sila sa kwentuhan at tawanan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat. Sa mga sandaling iyon, naisip nila na wala nang hihigit pa sa ganitong uri ng kaligayahan. Habang naroon sa tabing dagat si Emerald at naglalaro ay hinawakan ni Joseph ang pisngi ni Amara at hinalikan ang labi nito. Lubos na nagpapasalamat sa Diyos at ibinigay nito ang 2 prinsesa sa buhay niya. Ang bawat relasyon ay kinakailangan ng pagtitiwala, komunikasyon at pagmamahal upang magtagal. Kung pipiliin nating makinig sa ating minamahal at maging isang mas mabuting bersyon ng ating sarili ay mas tatatag ang relasyon. Sana ay nasiyahan kayo sa kwentong pag-ibig ni Amara at Joseph na simple man ngunit kapupulutan ng aral. Ako si Amara, isang simpleng empleyado at sekretarya.